faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. RJ Dailison po ng Hillcrest Family Life Baptist Church. At araw po ng ngayon po ay Lunes para po sa ating FBK. At kung mapapansin po ninyo na tayo po ay nasa panahon na kung saan ay maulan. Kung naririnig po ninyo yung patak dito ng ulan, tuloy-tuloy po yung pagulan. At dahil diyan ang epekto po ay nagbabaha po sa ibang lugar. So ang akin pong panalangin ay nawa po ay sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sana wag po tayong magsasawa. Ipanalangin po yung mga kapatiran natin, yung mga kaanak natin na kung saan ay nasa biyahe pa, o dun sa mga kakilala nating nakatira dun sa mga lugar na kung saan binabaha. Na panalangin po natin sila. Ang ating pong, alam niyo naman po kung gaano kahalaga ang pananalangin. So ang ating pong pag-aaralan, tayo po ay nasa linggo na kung saan ay pag-aaralan natin ang tinatawag na the Lord's Prayer. Ito po ay matatagpuan po natin sa chapter 6. At tayo po ay nakatoka. Ang ating pong assignment ay matatagpuan po natin sa verses 5 to 8. Matthew chapter 6 verses 5 to 8. So may mga bagay na ginagawa tayo na ginagawa lang natin siya para maging approved tayo sa tao. No? Nangyayari po ba yan sa inyo? We are motivated to do things na para magustuhan tayo ng ibang tao, no? Sometimes ginagawa natin ito para pag-usapan, purihin tayo ng ibang tao, no? Minsan naman ginagawa natin ito para makita ng iba na tayo ay isang mabuting tao. Kaya naman isang halimbawa nito ay yung charity. Ito madalas tong activity ng grupo ko, no, yung QC Klasiko, na kung saan ay nagbibigay kami ng mga pagkain doon sa mga homeless. At mapapansin ko yan sa mga, dahil sa hindi naman kami talaga magkakakilala, at kami nag-ambag-ambag, nag-usap-usap, bigay tayo ng pagkain doon sa mga homeless. Makikita mo sa mga karakter ng mga taong ito na meron silang may kanya-kanyang intensyon. Some of them ay talagang tapat sa kanilang hangarin. Some of them ay masasabi nating may nagpapakitang tao lamang, ganun, or some ay para just to show. Ganun lang, no? Para lang sa isang show. So yun, isang halimbawa yan, makikita natin yan dito sa mga charity. At yung pagtulong ay may halong ibang kulay at intensyon. Yan. So, isa pang halimbawa ay yung pananalangin. Madami ang gustong manalangin, pero ang gusto nila ay yung nakikita sila para makitang sila ay isang maka-Diyos. Matatawag natin itong isang pakitang tao lamang. No? Sa ibang version ng Bible, ang ginamit nga yung salitang ipokrito, no? Yan. So ano po ang sabi ng Bible tungkol dito? Basahin po natin yung Matthew chapter 6 verses 5 to 8. Sabi rito, ito po ay katuruan, no, tungkol sa pananalangin. Excuse. Verse 5, sabi rito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Excuse me. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at sara mo ang iyong pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Verse 7, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Verse 8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa
sa kanya. Pagpalain nawa ang mga salitang ito, no? Dito makikita natin yung tamang pananalangin. Dito itinuturo kasi dito makikita rin yung mga mapagpanggap o yung nagpapakitang tao lamang, kung kaya dito mahalagang pinag-aaralan natin to bilang paalala na kahit tayo ay mga mananampalataya, minsan ay hindi tayo nagiging tapat sa ating pananalangin. Hindi nagiging pure yung ating pananalangin. Minsan may pagkakataon na ginagawa lang ba natin to dahil may nakakitang tao, ginagawa lang ba natin to dahil gusto natin malaman ng iba na tayo ay maka-Diyos, di ba? Ito pong pag nag-aaralan natin ay hindi para manghusga or whatever. Ito po ay paalala lamang. Minsan nakakalimot naman din tayo talaga, no? So ano po yung pananalangin ng isang true worshipers? Meron akong tatlong bagay na nakita rito, no? Sabi rito sa yung una, punto natin is yung tinatawag na pray in peace. Yung manalangin tayo na may kapayapaan, no? Kung mababasa po natin yung verse 1 sa chapter 6, sabi doon, no, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. No? When we say na we have to pray in peace, literally kailangan natin ng walang distraction, yung walang maingay, walang sagabal, walang makakaistorbo sa atin. That is literal, no? Pero kung malalim kung uunawain pa natin ng mas malalim, pag sinabing we pray in peace, yung bang manalangin tayo na may kapayapaan sa ating puso, yung bang wala tayong naargabyado, wala tayong nasaktan, wala tayong kaalitan, wala tayong kaaway, no? Di ba sabi nga doon sa verse sabi nga rito sa verse 6, no? Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Yung pong lugar na yon ay mayroong kapayapaan doon. So isasarado mo yung pinto. Para sa aking opinion, sa aking pagkakaunawa, dapat nananalangin tayo na mayroong kapayapaan sa ating puso, no? In that way, hindi tayo madidistract, no? Kapag na-experience niyo na ba yung manalangin kayo na naalala niyo yung mga kaaway niyo? Teka, hindi pa pala ako nagsasorry, tapos lumalapit na ako sa Panginoon. Wala ka ng kapayapaan agad, di ba? Hindi na agad payapa yung loob mo. Pangalawa, no? Kapag nananalangin tayo nang wala tayong kapayapaan sa ating puso, minsan kapag nakapikit tayo, iniisip natin na nakikita ba ako nitong tao na to na nananalangin ako? Yung ating focus na supposed to be, dapat ang panalangin natin ay nakatuon sa Panginoon. Pero dahil ang nangyayari ay nakatuon sa tao, so hindi na talaga, para kanino na tayo nananalangin, hindi na sa Panginoon para sa tao na. So iba yung isip natin, hindi napupunta sa Panginoon, napupunta sa tao. So wala ka na kaagad kapayapaan sa iyong puso, no? So that's number 1, pray in peace. Pangalawa, pray in secret, no? Itong utos na to ay hindi dapat na, this command should not be read as forbidding any kind of public praying in church or anywhere else. Hindi natin dinidisregard yung mga ganyang klaseng panalangin. Of course, maganda po yan na mananalangin tayo kasama ng ating mga kapatiran, ating mga kapwa Kristiyano, no? Napakaganda po naman yan, dahil mabuti yan sa isang Kristiyano na maging liwanag tayo sa bawat isa, no? Yan po ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 5 verse 16. So
ano po ba yung gusto kong sabihin dito? What I am saying is kung mananalangin ka rin lang at yung opinion ng ibang inaalala mo, mas mabuti pang pumasok ka na lang sa isang kwarto at doon manalangin. Di ba? Para hindi ka na lang magkaroon, hindi na lang madungisan ng ibang aspeto yung pananalangin mo. Pumasok ka na lang sa isang kwarto, no? Pray in secret na lang at doon ka na lang manalangin. Doon, ang tanging audience mo lamang ay ang ating Panginoon, no? The Lord is the only audience. So, ang mangyayari niyan, kapag siya lang ang nakakita sa iyo sa iyong pananalangin, magkakaroon kayo ng heart to heart, no? In fact, alam mo na yung nasa puso niya eh. Hindi ka naman niya gustong mapahamak. Ngayon, kaya ka nananalangin dahil kahit alam niya na yung gusto mong ipanalangin, kahit kung anong sinasabi sa verse 8, no? Alam niya na yung ipapanalangin pa lang natin. So gusto niyang marinig kung ano yung gusto mong hinaing sa kanya, no? Magkakaroon kayo ng relational, no, interaction. Mananalangin ka sa kanya na tanging siya lang yung audience, no? Para bang magagawa mo lahat, pwede kang umiyak, pwede kang magsumbong sa kanya, lahat ng daing mo, lahat ng hinanakit mo, pwede mong ilapit sa kanya eh, no? Makakaiyak ka. Ang sarap kayang manalangin ng gano'n, yung umiiyak ka, no? Alam mo naman, lalo na yung mga Kristiyanong very emotional, talagang iiyak at iiyak talaga yan. So napakasarap manalangin. Pray in secret, no? Ano pa? Yung pangatlo, yung pray with sincerity. So, bakit ko nasabi yung nagamit yung sincerity, no? May nabanggit doon sa verse, sa verse 7, sabi doon, no? Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi, no? Pwede na nating isama rito yung panalangin paulit-ulit eh, no? Kasi sinasabi naman dito yung maraming salitang walang kabuluhan, di ba? Para bang yung sincerity mo, yung katapatan ng puso mo sa pananalangin, parang nauuwi na lang sa para bang paulit-ulit, para bang hindi ka na nagiging seryoso, di ba? Halimbawa, magbigay tayo ng example. Halimbawa, ang nanay mo ay nagluto ng masarap na ulam. Ngayon, kumain ka, tapos sabi mo sa nanay mo, ang sarap naman ng luto mo. Tapos, paulit-ulit mong sinasabi yun sa kanya, ang sarap ng luto mo, na parang nakakapagduda na, no? Para bang sinasabi mo na lang yun dahil may kailangan ka, para bang, sa madalit salita, parang inuuto mo na lang yung nanay mo. So, ganun eh, no? Yung pray with sincerity, nawawala na yung katapatan, yung kalinisan ng iyong panalangin, no? No repetition or tinatawag na excessive number of times in a row. Kailan kayo huling nakarinig ng mga panalangin paulit-ulit, di ba? Yan. Minsan, yung paulit-ulit na dasal ay naglalarawan na ng hindi pagtatapat. Yan. Nananalangin tayo based sa ating nakasanayan or dahil sa tradisyon na lang. Yung bang minimemorize, no? Paano mo masasabi na tapat ang isang taong nagsasalita sa'yo kung pagka minimemorya lang yung sinabi niya sa'yo galing sa memorization, di ba? So, masasabi mo bang sincere siyang kausap, di ba? Ganon din ang Panginoon. Walang kabuluhan yung sinasabi, yung panalangin ng ganong klaseng, no? So, hindi tayo nagtatapat sa ating saloobin, no? Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa nanay mong masarap ang luto niya, ganon. Yung una kong example sa inyo, no? So, nakakaduda nga naman, tama nga naman. Para bang kapag ikaw ay nanliligaw ngunit hindi ka naman talaga tapat, ang nais mo lamang ay makuha siya, so ang sinasabi mo ay mga mabulaklak na salita paulit-ulit hanggang sa nanguuto ka na lang. So, pero kapag ang pure ang yung pag-ibig sa isang nililigawan, nagiging totoo ang sinasabi mo.
So ganun din tayo dapat manalangin sa Panginoon na dapat pure yung ating may sincerity. So tandaan po natin yung tatlo bagay na tungkol sa tamang pananalangin ng isang Kristiyano, no? Pray in peace, pray in secret, at pray with sincerity. So yun lang po. Nawa ay nakapagpaalala sa inyo, no? Minsan nakakalimot po tayo. Nawa po ay magpatuloy po tayo, no, sa ating pananalangin at tatandaan po natin itong tatlong bagay na to. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na aming narinig, Panginoon. Minsan nakakalimot po kami, Panginoon. Minsan naman ay nananalangin kami dahil gusto naming makita lamang ng tao. Gusto naming purihin kami dahil nakikita nila na kami ay maka-Diyos, mabuting tao. Subalit, nalilimutan namin na ang panalangin dapat namin ay maging pure at wala kaming ibang iniisip kundi ang papurihan lamang kayo, Panginoon. Pasalamatan. Lord, tulungan niyo po kami na maging malinis po ang aming saloobin. Kung ano po ang aming hinaing, maging tapat po kami sa inyo, Panginoon. Lord, alam namin na based po doon sa verse 8, no, na hindi pa namin sinasabi yung aming panalangin, alam na alam nyo na yung aming pangangailangan. Lord, gabayan nyo po kami, tulungan nyo po kami. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung mga kababayan po namin na kasulukuyan pong hinahagupit po ng masamang panahon. Lord, protection po ang igawad nyo po sa kanila, Panginoon. Mga tulong na nawa, Panginoon, maibigay sa kanila. Ganun din po sa mga kapatiran namin ng mga may pinagdadaanan, Panginoon, kasulukuyan pong umuwi sa kanilang tahanan. Nawa, Panginoon, ingatan nyo po sila. Lord, maraming salamat po sa kabutihan nyo sa gabing ito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.